Mga kapatid, bilang mga Pilipino, kinikilala natin yung mga nagagawang kabutihan ng ating kapwa sa atin, sa kaibigan natin, sa kamag-anak natin o kahit sa kababayan natin. 'Di ba? Like for example, nitong nakaraan, nagpakita ng kabutihan itong Chinese Coast Guard sa pagligtas nila doon sa 17 seafarer na ating mga kababayan doon sa lumubog na barko, 'di ba? So, maging ang AFP mga tol ay nagpapasalamat diyan. Pero doon sa mga pro-China, kung yun lang ipangdidikdikan ninyo sa mga Pilipino na hindi nagugustuhan ng asal ng China sa napakaraming ulit na ginawa nilang pangaharas, hindi nyo basta-basta pwedeng isapaw etong ginawang kabutihan kamakailan lang ng Chinese Coast Guard para takpan ang napakaraming ulit na ginawa nilang pangaharas. Hindi nyo pwedeng tabunan yung katotohanan na yun. At the same time, hindi nyo pwedeng baguhin ang katotohanan na patuloy na tinitindigan ng China na hindi nila kinikilala ang 2016 Arbitral Award na kung saan pinawawalang bisa ang kanilang 9 na ngayon ay 10-dash line na at pumapabor sa Pilipinas mga tol etong 2016 Arbitral Award na hindi rin nila inirerespeto. So ngayon mga tol, pag-usapan natin to, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, meron tayong report na panonoorin. Ito'y mula sa News 5 Everywhere. Again mga kapatid, manonood tayo ng report ng balita. Magbibigay tayo ng reaksyon, komentaryo at opinion mga kapatid. Sabi rito, AFP, paulit-ulit na pangaharas ng China di basta malilimot sa kabila ng pagsagip sa ilang Pinoy. Tulad nga nung sinabi ko kanina mga tol, bagamat kinikilala natin ang nagagawang kabutihan ng China dito sa nakaraang insidente, hindi nila pwedeng gamitin to, 'di ba? Para isumbat. Kulang pa 'yan sa dami ng ginawa nila mga tol, 'di ba? Dito sa West Philippine Sea. So samahan niyo ako mga tol, panoorin natin itong ulat na to. Bago natin to simulan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page, syempre huwag mo rin kalimutan mag-follow and like. So huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Nagpapasalamat naman ang Armed Forces of the Philippines sa pagligtas ng China Coast Guard sa mga Pilipinong tripulante malapit sa Bajo de Masinloc. Pero hindi raw nila yan pwedeng gamitin para mang-gaslight na para bang hindi sila nangaharas. Yan mahusay kasi. At yan din yung naratibo ng ibang mga kababayan natin mga tol. Nakakahiyamang isipin na kababayan sila pero wala tayong magagawa. Kababayan talaga natin sila eh. Pero nandoon sila sa Chinese narrative. No, na ngayon ay iniimbestigahan na rin mga tol ng AFP natin yung mga naglipa na ngayon na pabor doon sa Chinese narrative. Mamaya no, pag-usapan din natin 'yan. Nasa frontline na balitang yan si Brian Castillo. Itong video na to mga tol, paulit-ulit to na pinopost. Chinese Embassy, China Daily, basta lahat ng mga social media na controlled ng China, maging ng mga kababayan natin na pro-China, paulit-ulit nila tong ipinapakita na parang pinanggagaslight nga nila to. Again, tinatanggap ng mga Pilipino yan, tinatanggap ng ating mga opisyal, kahit ang PCG nagpapasalamat sa CCG, ang AFP nagpapasalamat, pero hindi yan sapat para takpan nila yung buong katotohanan. Ang mga kababayan nating iyan na nalagay sa alanganin nang lumubog ang sinasakyan nilang cargo ship malapit sa Bajo de Masinloc na iligtas sa tulong ng Chinese Coast Guard. We are happy na ligtas yung ating mga kababayan. Tama. Natutuwa tayo, ligtas sila. Sa kabila niyan, duda ang Armed Forces of the Philippines sa pagiging masigasig ng China sa pagbibida sa pagsagip nila sa mga tripulanteng Pilipino na para bang walang nangyaring pambobomba noon ng tubig. Ayun, bumangga na naman po, bumangga na naman. Pagbangga at pagbuntot sa mga barko ng Pilipinas ng mga dihamak na mas malalaking barko ng China sa West Philippine Sea. Documented lahat yan. Chinese Coast Guard, eto militia vessels to, itong nasa video to, ayan oh, militia vessels yan mga tol. Diba? Meron pang antay mga tol hinahabol tayo ng Chinese Coast Guard at saka ng warship nila. Unfortunately, silang dalawa nagkabanggaan. It is one action of a Coast Guard to save life at sea.
it will not erase the hundreds of coercive and aggressive actions done in the past. Tama, di ba? At saka yung pagligtas ng Coast Guard doon sa mga lumubog doon sa mga biktima doon sa lumubog na barko is kahit na sinong Coast Guard, mapa China, mapa US, mapa Vietnam, mapa Malaysia, gagawin nila same. O kahit tayo makita natin merong lumubog na barko, gagawin din natin yung same. Kasi yun talaga yung mandato nila, trabaho din nila yun mga tol, to save lives, di ba? So ngayon kung paulit-ulit nilang gagamitin yan, para lang burahin, para pagtakpan yung nakaraan, no, hindi pa sapat yan. Hindi raw basta-bastang mabubura ang paulit-ulit na panghaharas sa atin ng China. Samantala, mas pinaigting ng AFP at PCG ang pagbabantay sa ating soberanya, partikular na sa West Philippine Sea. Lalo't baka pag-interesan ang anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na bagong diskubring gas sa Malampaya. Isinagawa rin ang ika-11 bilateral maritime cooperative activity ng Pilipinas at Amerika. Pero simula pa lang, may namataan na agad na nakabuntot na barko ng China. Ayan na, di ba? Yung nakita natin is Jiangdao class frigate nila. Ng pangalan ay Xianing 500 yung bow number. At ang pinakamalapit na distance niya sa atin is 3.7 nautical miles. Pero lumayo rin siya ng lumayo. At hindi rin naman siya naka-distract sa exercise natin. Nagsanay sila sa itinilagang exercise box sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ sa West Philippine Sea. Hinasa ang kakayahan ng Philippine Navy, PCG at US Navy. Nag-conduct tayo ng maneuvering exercises, communication exercises, at saka deck landing, including replenishment at sea. Nagsimula ang Maritime Patrol Exercise noong January 25 at matagumpay na nagtapos kahapon. Nagbabalita mula sa So ngayon, next balita tayo mga kapatid. Eto, iniimbestigahan ngayon mga tol ng AFP yung mga nagkalat na mga pro-China narrative sa online, di ba? Minsan sinishare ko yan dito sa ating FB page mga tol. Napakarami, hindi natin alam mga tol kung ano bang nasa isip nitong mga to. Bakit tila ba wala silang pakialam dun sa napakaraming ulit na ginawa ng China na pangharas, pangwawater cannon, yung mga mangingisda natin hindi na nakakapanghuli ng tama dahil dun sa pagtataboy ng mga Chinese Coast Guard, diba? Ito, panoorin natin itong balita mula rito sa PTV Philippines. Sa iba pang mga balita, iniimbestigahan na ng AFP, Armed Forces of the Philippines, sa mga nasa likod na pagkalat ng pro-China narrative sa usapin sa West Philippine Sea. At kaugnay dyan, lumabas sa isang survey na tumaas ang bilang ng mga Pilipinong walang tiwala sa China. Si Patrick De Jesus sa sentro ng balita. Sa tugon ng masa survey ng Okta Research na isinagawa noong December 3 hanggang 11, 2025 na may 1,200 respondents, mayorya ng mga Pilipino o 60% ay walang tiwala sa China. 13% lamang ang nagsabing dapat magtiwala ang Pilipinas sa China. At sa Davao Region ang may pinakamataas na trust rating ang China na nakapagtala ng 31%. Tataka ka pa ba? Sa kaparehong survey, tumaas sa 79% ang respondents na naniniwalang China ang pinakamalaking banta sa Pilipinas, malayo sa nakuhang 5% ng Russia at 4% sa US. Sinisiyasat naman ng Armed Forces of the Philippines ang paglaganap ng mga pro-China narrative hinggil sa usapin sa West Philippine Sea. Specifics of that would include foreign malign intervention and interference, false narratives, trolls amplifying wrong messages or false messages. Ang dami niyan mga tol, naglipa na yan sa social media. Kaya nga eto, gumagawa tayo ng reaction, gumagawa tayo ng commentary, gumagawa nga tayo minsan ng explanation pa eh, di ba? Kasi minsan, halimbawa, yung ating isang mabuting senador, sinasabi niya bakit daw hindi na lang daw gumamit ng water cannon itong ating Coast Guard at gumanti na lang sa China, di ba? Sinagot ni PCG Commodore J. Tariela, hindi naman tayo gagamit yan bilang professionalism at saka hindi yan para gamitin sa tao. Yan ay to save lives. Tapos bilang magre-rebat pa yung ating mabuting senator na sasabihin, so ipagbawal na rin yung mga water cannon sa rally. Di ba? Sinagot na rin natin yan mga kapatid. Ang sa rally, ang purpose ng water cannon sa rally is para i-disperse yung mga hindi magpaawat na mga rallyista.
Pero dito sa dagat, hindi mo pwedeng gawin yan sa mga barko ng China. Unang-una, di hamak na mas malalaki sila kaysa sa ating mga Coast Guard vessels. So, alam nyo na kung ano yung naging sagot natin kung lagi kayo nakasubaybay dito sa ating YouTube channel, mga tol. Anyway, mga kapatid, no, lagi nating tatandaan na tayong mga Pilipino, hindi natin basta-basta pwedeng sabihin na lang is takpan, kalimutan sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa. Lalong-lalo na kung ang nagiging kapalit naman is mas malaki, mas malaking interest na makukuha nila kaysa sa atin. Kaya ngayon mga kapatid, yung mga panggagaslight na ginagawa nila, doon sa pagpapakita nila ng paulit-ulit na tinulungan namin yung mga kababayan ninyo, tinulungan namin yung mga seafarer. Okay, thank you. Pero hindi namin makakalimutan yung paulit-ulit ninyong ginawa. Na magpahanggang ngayon na hindi nyo pa rin kinikilala yung karapatan ng Pilipinas. Hindi tayo nakikipag-away sa China, hindi natin galit yung mga Chinese citizen, mga Chinese nationals, hindi natin galit sila dyan. Wala tayong problema doon mga tol, wala rin problema sa trading natin, okay lang kung paborito ninyo mga Chinese food, bumibili kayo ng Chinese products, okay lang lahat yan. Pero pagdating sa usapin ng ating soberanya, hinihingi lang natin sa kanila is yung respeto. Diba? Alright mga tol, hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.